pray that comfort us, Lord. Sa mga tahanan na mga hindi nakapunta dito, na ngayon ay nasa mga tahanan, Lord, we pray. Katagpuin niyo po sila doon. Sa mga nanonood sa online, di namin alam, Lord. Ikaw lamang nakakaalam. We pray, Lord, na bawat salitang naihayag sa umaga na ito, ikaw ang mismong mangusap sa amin. At pakilala ka namin na mas malapitan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. So ang passage natin for this morning, manggagaling sa Galatians, chapter 6, verse 1 to 10. Kung meron kayo ng Bible nyo, ayan, buksan natin. Kung meron kayong Bible app, okay lang din. And pinlash pa rin natin dito sa screen. Ayan. Galatians chapter 6, verse 1 to 10. Babasahin ko sa Tagalog para mas ramdam natin. Verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Verse 3, kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. And huwag na niyang iambing pa iyon sa gawa ng iba. Verse 5, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Verse 8, ang nagtanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Last verse, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti. Kanino? Sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ang title natin for this morning ay pinamagatan natin na Not Losing Heart. Yung sa verse 9, mabasa nyo, sabi doon, kaya't huwag tayong mapagod. Tama ba? Pero actually, kung tatanungin natin sa sarili natin, bakit ka ba napapagod? No? Bawal bang mapagod, Pastor F? No? Ilang oras ako dito sa church, ilang oras ako dito sa Bible study, bawal bang mapagod? Actually, no. Mga kapatid, no? Okay lang mapagod. Pero ang tinutukoy dito, yung pagkapagod na nauuwi sa paghinto. No? Kaya mas pinili ko yung version na nasa NASB. Sabi dito, verse 9, let us not lose heart. May clicker ba tayo? Let us not lose heart, yun yung ginamit na term, in doing good. For in due time, we will reap if we do not grow weary. So kung hindi tayo hihinto, mga kapatid, aani tayo. Nag-sink in ba, mga kapatid? Kung hindi tayo hihinto, fosim, aani tayo. Napakalinaw, mga kapatid. No? Napakalinaw.
Pero, mga kapatid, titingnan natin. Papaskill ko dyan, pa-share ako. Slide 9. Let us not lose heart in doing good. Ayan na yung checklist, mga kapatid. Napakalinaw. Makikita natin sa verse 1, restore those who trespass. No? Isa-isahin ko lang. Kasi mga kapatid, meron tayong mas bibigyan ng diin. Ayun, maraming salamat po. So, makikita nyo dyan. No? Verse 2, bear one another's burden. Makipasan ka sa pinagdaraanan ng mga kapatid mo. Sabi dyan, serving selflessly. Kasi sinasabi sa verse 3 and 4, minsan, pag napapagod ka na, minsan gusto mo na ipagmalaki kung ano yung nagawa mo. At ikukumpara mo na yon sa iba. Kaya sinasabi dito, pag naglingkod ka, maglingkod ka. Huwag mo na ikumpara sa iba. Sabi dun sa verse 5, bear your own load. Kasi mga kapatid, syempre, may kanya-kanya tayong pasanin. Tama ba? Kailangan natin bitbitin din yun. No? Hindi sinasabi dito sa passage o sa scripture, actually, di nyo makikita yun sa kahit anong scripture, na pag may pasanin ka, ipasa mo sa iba. No. Pasanin mo yan. Pero ang sinasabi sa atin, tinuturo sa atin ni Lord sa scripture, pasanin mo, yes, pero may makikipasan sa'yo. Okay? Sabi din dyan, share all good things. Lahat ng magagandang bagay, ibahagi mo sa iba. 7 to 8, in short, magpakatotoo ka. Kasi you cannot deceive God. Hindi ka pwedeng magpanggap sa harapan ni Lord. At sinasabi mo, tinataas mo yung kamay niya, nagpupuri ka sa Kanya, pero meron kang halong pag-aalinlangan. Hindi mo din pwede isang kalang ang Lord na meron kang personal agenda, tapos ipangsasangkalang mo si Lord para mapaboran kung ano man yung personal agenda mo. Di mo pwedeng lukohin si Lord. Kilala ka niya. Kilala niya tayo. Kaya kailangan natin magpakatotoo. It's also doing good. Do not lose heart. That's also good. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang huminto. Mga kapatid, kung babasahin niyo yung mga epistles sa Bible, napakalinaw yung dalawang bagay. Manatili at magpatuloy. Basahin niyo yung sinulat ni Paul, lahat ng epistles, major theme. Manatili ka sa iyong pananampalataya at magpatuloy. Makikita niyo yan, mga kapatid. Diba? So, lagi niyang paalala yun. At yung binasa natin, mga kapatid, na chapter 6, nasa latter part yan. No? Mapansin niyo. At madalas, pag mga panghuling chapter ng epistles, parang sinasabi ng author na, ang dami ko nang sinabi. Kahit ito na lang ang tandaan ninyo. No? Kaya nandito sa chapter 6 yun. Lahat ng to. Parang summary na siya ng kumbaga ng gustong ipukpok ni Paul dun sa mga taga-Galacia. Na huwag niyo kakalimutan to. Ito yung listahan. At panghuli, do good to all people. Nandyan, napakalinaw. Pero actually, mga kapatid, ito yung isang challenge eh. Once na binasa natin yung Bible, minsan, gusto lang nating malaman kung ano yung sinasabi. Mas madaling malaman to. Okay, sabi dun sa passage, restore, bear, serve, bear uli, share, be truthful, do not lose heart, do good. Napakadaling tandaan. No? Pero it doesn't guarantee na pag natandaan mo lahat ng yan, you will not lose heart. Tama ba? Yun yung katotohanan. Kahit alam na alam natin lahat ng yan, it doesn't guarantee
na hindi tayo panghihinaan. Hindi mo gugustuhin mag-back out. No? So ngayong umaga, ang bibigyan natin diin is, what is the heart of doing good? Ano ba talaga yung nasa puso ng paggawa ng mabuti? Kasi pag yun ang naunawaan natin, mga kapatid, it will sustain us to do all of these things. Amen ba? So yun yung bibigyan natin din. What's the heart of doing good? No? Sabi sa isang passage, ang nagtanim para sa sarili niyang laman ay aanin ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtanim para sa Espiritu ay aanin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, atras tayo ng konting verses. Makikita nyo sa Galatians 5, verse 22. Anong nandun? No? Buksan ulit natin yung Bible natin. Galatians 5, verse 22. Anong nandun? Sabi doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, verse 23, at pagpipigil sa sarili. At kung dadyan pa ako dyan, mga kapatid, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamumuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Napakalinaw dito, mga kapatid. Pero may paalala. Verse 26. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa. At huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Nung binasa ko ito, mga kapatid, ayaw maalis sa isip ko at sa puso ko yung mismong sinabi ni Jesus na encounter niya si Nicodemo. John 3, verse 1 to 7. Sumagot si Jesus, no? Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Wow. At di lang yun. Sabi niya din, sagot din ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak saan? Sa laman ay sa laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Makikita niyo doon that Jesus is also saying, somehow, mas malinaw pa compare sa sinabi ni Paul. Kaya tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi, hindi natin to kayang gawin mag-isa. So, kung gusto natin malaman kung ano yung nasa puso ng paggawa ng mabuti, kailangan natin bumalik sa umpisa. So, goodness rooted on the Father's heart. Kwentuhan tayo. Sa Genesis, nabasa niyo Genesis? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Napakaliwanag. Nilikha ng Diyos ang tao. At after malikha niya lahat, anong sinabi niya? Very good. Napakaganda. No? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, alam mo, napakaganda mo. Diba? Diba? Tama? So mga kapatid, originally, ang likha ng Diyos, napakaganda. Kailangan natin damayin yan. No? Walang nilikha ang Diyos na pangit. Lahat maganda. Lahat napakabuti. Tama? So, wag natin sasabihin sa sarili natin na bakit naman ako ganito?
Parang ang hina-hina ko sa ganito. No? Kasi parang kine-question mo kung ano yung nilikha ni Lord. Pero mga kapatid, makita mo din dun, ito yung mas maganda. Nung nilikha ng Diyos ang tao, binigay niya yung imahe niya sa Kanya. Yun na napakaganda. Ano yung bakit? Sino dito yung mga magulang? Taas ang kamay. Di ba tuwa kayo pag nagkaanak kayo, kamukha nyo? Oh, walang aangal ha? Di ba? Kung asayang-saya, kuwang-kuha niya yung ilong, di ba? Kuwang-kuha niya yung mata, kuwang-kuha niya yung baba. Di ba? Ang saya eh. Kaya makikita nyo sa story ng creation kung bakit naglikha ang Diyos na isang tao na gusto niya ibigay yung likeness and image niya sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, di ko lang alam kung ano pa. Pero yun ay pag-ibig. No? Bakit mo ibibigay yung likeness mo? Bakit mo isi-share yun sa Kanya? At di lang yun, mga kapatid. Makikita nyo din na even si God ay siya na yung pinaka-makapangyarihan sa lahat. Pero shinare pa rin niya yung power dun sa tao. Shinare niya, no? Binigyan kita ng task. Kasi gusto niya mag-participate eh. Gusto niya ng partnership. Hindi niya sinolo yun. Shinare niya, govern mo lahat ng creation. Tama? So makikita din natin si God, hindi siya parang control freak. Pag may pag-ibig, may pagtitiwala. Pinagkatiwala ni God yung creation sa tao. Tama? At gayon din, na dahil sinare ni God yung image and likeness niya sa tao, hindi niya nilikha to na parang isang robot. Pwedeng mag-decide. Amen ba? Pwede siyang mag-decide. Kasi, paano mo nga bang tuturing na pag-ibig kung inutusan mo lang, ibigin mo ko? Hindi pwede, di ba? Tinuruan niya mag-decide. Makikita natin yun. Pero it happens, mga kapatid, na dahil may capacity yung tao mag-decide, may pinili siyang iba. Mas naghangad pa ng iba. Power. Mas naghangad pa ng iba. Attention, kaya nag-start yung killing. Diba? Sa magkapatid. Kasi gusto niya, ako lang. No? Envy, pumasok na. Pumasok na yung kasalanan. Pero mga kapatid, tanong ko lang, nung pumasok ba yung kasalanan, natapos ang pag-ibig ni God? Hindi. No? Dumaan yung sobrang daming taon. Nagkaroon ng silence, katahimikan. Pero ang tanong, natiis ba ng Diyos ang kanyang nilikha? Hindi. Pumasok na ang Panginoong Hesus to demonstrate gaano pag gustong ilalim ng Diyos na ipaunawa sa atin kung gaano kalalim yung pag-ibig niya. At makikita niyo mga kapatid, dito sa the Lord's Prayer. So, alam niyo ba yung the Lord's Prayer? Sabi sa the Lord's Prayer, ganito kayo manalangin. Anong sabi doon? Ama namin. Bakit hindi Almighty God? Bakit hindi God? Bakit hindi Lord? Bakit Ama? Alam niyo mga kapatid, yung konteksto ng God nung time na yon is yung same context. Pupunta ako sa templo, lalakbay ako, kailangan may dala akong offering. Makakasamba lang ako pag may dala ka. Kasi pag wala kang dala, di ka makakapasok.
So pag petsa te baligro ka, next year na lang uli. Imagine nyo yung ganong discrimination noong time na yun. Kaya ang tingin ng mga tao, for so many years, na-shape yung culture, tingin nila kay God, nasa templo. Nasa templo lang si God. Mamimit ko lang siya pag mag-aalay ako. Yun yung context ng God. Bakit hindi king? Mga kapatid, yung king noong time nila, di mo makikilala yun. Hindi yun naharap sa ordinaryong tao. Nasa palasyo lang yun. Lalapit ka doon, wala kang tsansa unless, di natin alam, meron kang dala or anything na catchy, dalhin mo sa king, makapasok ka. Napakalayo. God, King. Pero mga kapatid, nang tinuro ni Jesus yung the Lord's Prayer, ang ginamit niya, Ama namin. From temple to palace to home. Ganon kalapit nais ng Diyos na mapalapit sa'yo para manalangin ka ng pagtawag sa Ama natin. Imagine nyo yung mga kapatid. Ako, pag naalala ko yun, iba eh. Kasi imagine, before, para maranasan mo si Lord, pupunta ka pa. Pero ngayon, babiyahe ka lang, ilang minutes, fosim na. Hindi lang yun, pwede sa tahanan din. Hindi mo na kailangan bumiyahe. Malapit na siya sa'yo. Through a prayer. At di lang yun, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng Ama? Nagkakalob ng pangangailangan. Iniisip ka. O nasan ka. Ano kayang lagay mo? May sakit ka ba? May kakainin ka ba? Inihahanda yung future mo. Tama? Ganun yung Ama eh. Tinitingnan niya kung anong kinabukasan, paano na yung anak ko. Ganun yung puso ng ating Ama sa langit. At ganun din yung changes na kung saan from God, ng Old Testament, from temple, papunta sa ating mga sariling tahanan. Sa ating mismong buhay. Pero mga kapatid, kung papansin nyo, hindi kayo nag-iisa nung tinuro ni Jesus Christ yung Ama namin. Hindi to Ama ko. Ama namin. So may kapatid ka, mga kapatid, dito. Tama? So hindi ka nag-iisang bahagi ng pamilya ng Diyos. Meron kang kapatid. So makikita nyo from the fathership ni God, teaching the Lord's Prayer by Jesus Christ, ngayon tinuturo na niya na, teka, may kapatid ka. May kapatid ka na maaring ngayon ay nagugutom. May kapatid ka na maaring ngayon kailangan ng kausap dahil may pinagdaraanan sa buhay. May kapatid ka na maaring tumawag sa iyo, "Oh, kuya, pwede bang ng konting time mo? May problema lang ako. Gusto ko i-share sa iyo." May kapatid ka na maaring hindi mo na nakakasama sa FOSIM.
Mga kapatid, may kapatid ka. Ang tanong, naririnig mo ba at nakikita sila? Kaya nung tinuro ni Jesus Christ tong the Lord's Prayer, it also reflects yung sinabi ni Yahweh na gusto niyang maging tatay sa mga ulila, sa mga walang makain, sa mga namatayan. Tama? So sinasabi din ito, nire-remind ni Jesus Christ na ito yung puso ng ating Ama sa Langit. Na gusto niyang kumupkup. Gusto niyang mag-alaga sa'yo. Gusto niyang magmalasakit. Gusto niyang mas maging malapit sa'yo. Hindi lang yung tipo na pinrovide kita ng something, then mag-usap na tayo next year. Alam ko, yung mga tatay dito, gusto niyo ba yung mga anak niyo? Tay, pagbili naman ng ganito, ng sapatos, tapos nun, next year, ka na ulit tatawagan. Kulang pala ng medyas. Is it a relationship? Is it a father and child relationship? No. Mga kapatid, hindi ganun. Ang tinuturo dito, na parang hingian lang ang Panginoon pag may kailangan ka. Nagpapasalamat ka pag may naibigay na. Hindi ganun yung tinuturo dito. Actually, nung tinuro yung Lord's Prayer, it is saying, kasama mo ang Diyos umaga, gabi, araw-araw. Ang tanong, na-realize ba natin yun, mga kapatid, when we are doing the ministry? Na-realize ba natin yun when we are sharing the gospel sa ibang tao? Naalam mo ba, ang sinishare ko sa'yo ay merong isang Diyos na gustong maging tatay para sa'yo. Whenever na ministry ako sa young people, laging yun yung bit-bit ko. It's more than the gospel of salvation lang mga kapatid. It's more than that. Pwede kang mala Superman Ligtas ka niya, then, bye-bye. Pero hindi ganun Hindi ganun ginawa ni God yung redemptive plan niya para sa atin. Hindi niya ginawa na parang superhero lang. Na walang relasyon. Hindi parang isang politiko lang na project lang to para sa'yo. No. Actually, ang pundasyon ng pagliligtas ng Diyos, pag-ibig para sa ating lahat. Pag-ibig ng isang ama na nag-aalala sa isang anak. And alam niyo mga kapatid, yun yung isang, kumbaga, sabi ko, wow. Ewan ko na lang, kung mawalan pa tayo ng puso sa paglilingkod, kung nag-sink in sa atin yun. No? Yun yung pundasyon, mga kapatid So, para maisip nyo to, may share ako sa inyo. No? Ako yung nasa gitna. Itong sa right, dad ko yung siyempre, malit ako nun, daday ko yung malaki. Ayan, nakapula. And, makikita nyo yun. Alamin nyo kung ilan yung gap ng years na to. Huwag nyo sobrahan sa 30, So, yan. Tapos ito na kami ngayon. Diba? Ang laki na ng tinanda ako mula nung picture na to. So, yung dad ko ay isa siya sa 7 magkakapatid. May nagtanong sa akin, kaano-ano ko si Pastor Al Termolo. Tito ko po siya. No? At kapatid siya ng daddy ko. Then, yung dad ko, sa 7 magkakapatid, nakapagtapos siya nag-architect siya. Pero yung si Lola, Nanay Loleng, tawag ko sa kanya, mananahi siya. Then yung lolo ko, si Tata, ay namamalaisdaan. So, makikita nyo, kumbaga, yan yung concept nun. And, mga kapatid, naalala ko tong picture na to,
is nagsombrero ako niyan kasi nakita ko yung dad ko nagsombrero. Meron ba dito mga young people? Pag nakita nyo yung magulang nyo, parang gusto nyong gayahin yung suot. Tama? So, pag nagrelo yan, for the first time, magre-relo ka din. Gusto mo magrelo? Ano yan, dad? Gusto ko yan. Di ba? Pag nagsuot yan ng boots, parang gusto mo rin magsuot ng boots. Pag bata ka, ganun eh. Ino-observe mo yung tatay mo. Di ba? And, makikita mo na pag laki mo, minsan pares kayo ng damit. Pag first time yun nagmaong, magmamaong ka, the next. Ganun eh. Sinusundan mo kung ano yung itsura ni dad mo. And it's normal. And it's natural. No? Ito yung isang shot namin doon sa palaisdaan. Namingwit kami dyan. Kasi, siyempre, si dad, yun yung, kumbaga, kinalakihan niya. Sinishare niya sa amin. Pero nagustuhan ko na din. Kasi si dad, mahilig sa isda. Ako din, mahilig din ako sa isda. So, pero mahilig din sa crispy pata paminsan-minsan, no? So, ayan. So, sinishare namin, kumbaga kakwentuhan kami. And, naalala ko lang this time, inaya niya ako. Sabi, sige, try natin, mamalisdaan ulit tayo. Ayan yun, nakahuli kami ng 2 na ayungin sa palaisdaan. Then, ito yung picture nung kinasal ako. Nakita niyo dyan. Diba? Dad, ngiti-ngiti siya dyan eh. No? Then, yung 3 pictures, or 3 slides na pinakita ko sa inyo, makita niyo lahat yan masaya. Tama? Masaya lahat yan. And it's good memories with my dad. Lahat yan. Na-enjoy kayo, naalala ko yan. Pero mga kapatid, behind these stories, it's not all masaya. May mga painful part dyan. May mga stories dyan na dapat di mo nasabi mo. Or hindi mo, dapat ginawa mo, di mo nagawa. Nagawa mo pa rin. May mga ganong stories behind these pictures. It's painful. No? And one time, meron kaming usapan ng dad ko. Kasi kwentuhan namin yung buhay mag-asawa. Share ko sa dad ko yun. May bisita ako sa kanya. And one time, bigla na lang, out of nowhere, sinabi sa akin ni dad na, alam mo anak, hindi ako naging perfectong dad sa'yo. And I'm sorry, no? Yun yung sabi niya sa akin. Birthday niya nun. Pero alam nyo, nung time na yun, sabi ko din sa kanya, di rin naman ako naging perfectong anak. And nag-usap kami nun, time na yun. And alam nyo, I'm so grateful with my dad. Kasi, balikan ko yung picture, as early as 5 years old, lagi sinasabi sa akin ni dad, alam mo anak, iba ang ama natin sa langit kumpara mo sa ama natin dito sa lupa. 5 years old. Nag-elementary ako, naalala ko pa rin, nagkakape kami. Sinishare sa akin ni dad, alam mo anak, iba ang ama natin sa langit sa ama natin dito sa lupa. High school ako, naalala ko nun, lumabas kami minsan, somewhere. Sinare niya uli sa akin, alam mo anak, iba ang ama natin sa langit sa ama natin dito sa lupa. And after this now, may asawa ko. My dad still reminds me na iba ang ama natin sa langit kumpara sa ama natin dito sa lupa. Because mga kapatid, generations upon generations before us, there were a lot of brokenness. No? Maaring yung modeling is the same modeling lang na experience ni dad ko, kung ano yung magulang niya, at yung magulang niya, lolo't lola ko, and experience siya kung ano lang yung, paano magpalaki ng anak. No? Pero alam niyo, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi, when we pray, Ama namin, is simply praying that our God, our Father in heaven,
could bring us redemptive story sa kung ano man yung naranasan natin before. Kasi we have a perfect Father in heaven. Pwede kang palakpakan natin si Lord. And mga kapatid, the source is the Father's heart. The modeling is family. No? Yan yung, kumbaga, kayang gawin. Pag binahagi natin si God as a Father sa iba, ewan ko na lang kung panghihinaan pa kayo ng loob at para huminto pa, kung iyon yung kumbaga, nag-sing in sa'yo yung mensahe ni Lord na yun para sa atin. And the challenge is, mga kapatid, is how can we model the family of God in such a way that broken people coming in false sin could experience healing and redemptive or restorative story. Na pag ang Diyos mismo nagdala ng tao dito sa false sin, as makaranas sila ng redemptive story of a family. And I think yun yung heart lang lahat ng outreach na mababasa natin sa epistles. Kumukup-kup sila ng mga tao from nowhere. Dadalhin dito sa isang area. Ituturo nila ang mensahe ng Diyos sa kanila at makakaranas sila ng pagiging pamilya. Kaya nga pag nagsasanta Cena tayo, mga kapatid, di ba? Broken of bread. Yung gesture na yun, ibig sabihin nun, kung ano yung kinakain mo, same ng kinakain ng lahat. And we are being united in having a one Father who are in heaven through Jesus Christ. It is always a family, mga kapatid. Walang other model. It's always a family. Old Testament. Kahit pa yung mga prophets, narratives sa Old Testament, family. Sinabi ni Yahweh, gusto kong maging tatay na family. Pagdating saan? Sa Matthew, Mark, Luke, John. Ito na, inintroduce na si God as a Father. Still a family. After ng Acts, nagagather sila as a family. No? Yun yung model. Pero mga kapatid, are you willing to model healing to your family? Are you willing to model healing to your own family? Kung paanong dinadala ka, inaakay ka ng Diyos sa Espiritu at nire-restore ka niya so that you could experience the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace. Mga kapatid, are we willing na i-model yung healing na yun sa ating pamilya? At gayon din sa FOSIM. May isa ako nabasa. Sabi dito, your capacity to see yourself is the same capacity you have to see the other. Kung paanong ikaw mismo, nakikita mo yung sarili mo. Aware ka sa buhay mo. Alam mo kung ano yung totoo sa'yo. Ganon mo din makikita yung tao sa paligid mo. It's the same. Kaya nga nung tinuro sa atin, di ba? Greatest commandment. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your might and strength. And love your neighbor as yourself. So kung paano mo lang din na gagawa sa sarili mo, the same thing gagawin mo sa iba.
Ang tanong is, are we willing na mas lumalim pa na harapin kung sino yung totoong tayo? No? Kasi bakit? Doon sa passage na basa natin, sa Galatians chapter 6, verse 8 to 10, makikita natin doon, mga kapatid, na nagtatanim ka saan? Hindi sa bakod ng iba. Sa sarili mo. Tatanim ka sa sarili mo. Sana, kumbaga, umani ako ng alin? Babalik tayo ng Galatians 5, few verses. The fruit of the Holy Spirit. Bakit kailangan yun? Kasi yung fruit of the Holy Spirit, siya lamang ang makapagbibigay ng bunga sa'yo. Amen ba? Wala nang iba. Hindi tayo. Tayo, gardener lang tayo. Ang Diyos ang may-ari ng ulan. Ang Diyos ang may-ari ng araw. Ang Diyos ang may-ari ng lupa mismo. Ang Diyos ang may-ari ng hangin. Kung saan, dun uusbong at mamumunga tayo. But, as a gardener, we could hinder the growth. Kung di mo babantayan, kakainin yan ng kung sino man. Kung di mo babantayan, pwede yang nakawin ng sino man. Yun yung sinasabi dito. Kaya tayo pa rin ang gardener. And God empower us kasi mahal tayo. So are we willing na makita yung katotohanan mismo sa buhay natin? Kasi mga kapatid, as we get closer to God, listen carefully, habang nalalapit tayo kay Lord, ine-expose niya yung katotohanan sa buhay natin. Habang nalalapit tayo sa Kanya, nakikilala natin kung sino tayo. At then realize natin, ano yung mga nagawa natin in the past na dapat din natin ginawa. Ano yung mga ginawa dapat natin in the past na hindi natin ginawa. Ano yung mga lapses natin. Ano yung brokenness na meron tayo. As we serve, as we love, as we share this life sa iba. Ano yun? Nakikita natin lahat yan. At mga kapatid, bakit tanungin niyo ako, Pastor F, makasalanan ako. Paano ako kayang yakapin ni Lord? Simple lang, mga kapatid. Ama ang yumayakap sa'yo. Siya na mismo nagpakilala na siya ang ama mo na yumayakap sa'yo. So, mga kapatid, napakalinaw na mensahe na to para sa atin. Yung fruit of the Holy Spirit, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Pero yung panghuli, pagpipigil sa sarili. So makikita natin na si God mismo in-empower niya tayo to govern ourselves. The Spirit will help us, yes, to empower us. Nakayanin natin na tayo mismo maalagaan natin yung sarili natin. Na kung saan, kung sino tayo, yun din yung maibabahagi natin sa iba. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka ngayon? I don't know, pagpunta mo dito, di ko alam kung ano yung pinanggalingan mo. Ano yung dala-dala mo? No? Pero gusto ko sabihin, mga kapatid, kung ano yung tsura ng pag-ani. Excited ba kayo? Tanong niyo ba yun? Pastor F, ano bang itsura ng pag-ani? Hahakot ba kami? Sobrang bigat ba yung aanihin namin?
Mga kapatid, actually, ang itsura ng pag-ani, based sa Galatians, sabi dito, na kung saan, pag sinuo mo sa Espiritu ka din aani. Mga kapatid, is not about gaining. Ang sinasabi dito is, our Father in heaven will increase your capacity to love more, to share more. Ibahagi yung buhay mo na kung saan higit pa sa pag-ani ng pagdagdag sa'yo. Nagets mo, mga kapatid? Hindi ito yung tipong magkapalay na aanihin mo, tapos bubit-bitin. No. It's more of God is increasing your capacity to love more. Kung sa hardin to, in-expand niya yung hardin mo. Hindi yung palay. Yung lupa ang nilalawakan ni Lord na kung saan you can accommodate iba't ibang tao. Maaring yung past mo, yung brokenness mo in the past, you can accommodate also those people. In-increase niya yan. Na kung saan yung pag-ibig na sinishare mo sa iba, hindi na galing sa'yo. Galing na sa Ama natin sa langit. Amen ba? Hindi na galing sa'yo. Kung saan, parang isipin mo, bakit kaya ko pang mahalin to? Bakit kaya ko mag-extend ng patience? Bakit kaya ko pang yakapin tong tao na to? Bakit? Kasi mga kapatid, ang unang yumakap sa atin ang ating Ama sa langit. And as a child to a father, observing the Father, telling you, anak, mahal ko din sila. Hindi lang ikaw. Ama ako sa napakaraming tao. Hindi lang tayo. Kaya, we could release love in spite kung ano man yung pinagdaanan natin. Ay mga kapatid, kung kaya mo magmahal ng taong di ka mahal-mahal, I'm very sure wala kang reason na huminto sa paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Kaya mo palakpakan natin si Lord. So may 3 lang application dito. Mga kapatid, maging kabahagi tayo ng isa't isa at magbahaginan tayo sa isa't isa. Matututunan natin yan sa verse 1-2, 5-6. Bakit mga kapatid? Huwag natin isipin na tayo lagi yung magbabahagi. Kailanganin natin ang bawat isa. Even pastors, kailangan ng tulong. Amen ba? Even leaders, kailangan ng tulong. Lahat na naglilingkod sa FOSIM, minsan may panagdaraanan din yan. Ang tanong sa atin, kaya ba natin to i-share sa iba? Can we share it also sa iba? Kung ano man yung panagdaraanan natin? Tama? Yun yung challenge eh. Mas madaling maging Superman sa ministry. Super strong. Walang problema. Makikinig sa lahat ng problema ng iba. Pero mas mahirap yung pag ikaw na may problema. As a leader, ibabahagi mo ba sa iba? Can we say it to a member ng isang cell group na, pasensya na, I need your prayers right now. Medyo may pinagdaraanan lang ako. Kailangan ko ng prayers nyo. And also understanding. Can we share it to our co-leaders? Alam mo ba kapatid, may struggle ako. Kailangan ko ng prayers mo. Kasi hindi tayo malakas sa lahat ng oras. Kaya nga tayo binigyan ng kapatid, mga kapatid. May kasama tayo. So maging bahagi tayo. Mas madaling i-correct yung nagkamali. Pero pag dumating ba sa time na tayo yung nagkamali, are we willing to undergo restoration?
Sad to say, marami ako nababalitaan. Pag yung isang leader ng church or pastor na isang church nagkamali, ano expected mo? Wala na siya sa church. Wala na. Hindi kayang magpa-undergo ng restoration. Lipat na lang. Yun ang susi. Ang tanong, ganun ba yung pamilya? Ganun ba yung pamilya na tinuturo ni Lord sa atin? Na pag may nagkamali, hiwalayan na. No. Pag may nagkamali, buhatin natin. Mag-journey tayo sa Kanya hanggang makabalik siya. Yun yung tinuturo sa atin dito, mga kapatid. Pero ang tanong, are we willing? Are we humble enough to admit na tayo nagkamali? Application number 2, sa verse 3-4 and 7-8, mamuhay tayo ng nasa katotohanan. May pagkilala sa Diyos? Yes. May pagkilala sa sarili? Yes. At di lang yun, pati sa kapwa. Kung kapatid natin ang turing natin sa kanila, di ba kikilalanin natin bawat isa? Sa isang pamilya, nagkakakilanlan tayo. Sino siya? Anong pinagdaraanan niya? Anong gusto niya sa buhay? Anong plano niya sa buhay? Kumbaga, ano yung struggle niya? Day by day, nagkwekwentuhan kayo, nagpapanalanginan kayo, nagbabatian kayo, paglabas ng FOSIM, pagpunta ng FOSIM, pag sa small groups nyo, pag sa house church nyo, nakita-kita kayo, kakamustahan kayo. Walang others. No? Habang lumalaki yung FOSIM, lumalaki yung pamilya. Yun yung vision. Mga kapatid. At di lang yun, you don't just invite them to church. We invite them to our lives. No? Hindi lang sa FOSIM, sa buhay mo mismo bilang miyembro ng FOSIM. Invite mo sila sa buhay mo. No? Ganun ang pamilya. Bahagi tayo ng isa't isa. Bahagi ng buhay ng bawat isa. And last, manahan tayo sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos nang tayo ay maging daluyan ng Kanyang pag-ibig, pag-asa, at pagkakaloob ng buhay sa ating kapwa. Kapit tayo sa source ng puso ng kung ano man yung ginagawa natin dito sa FOSIM. Amen ba? Kapit tayo kay Lord. May Ama tayo sa langit. A perfect Father na nagmamahal sa atin. Pwede ba tayo lahat? No? As a family, mga kapatid, kasama lahat yun nandito ha. Walang exemption. Kahit ikaw, nandito, nagpapiano, kasama ka din. Pwede bang for a few minutes, kung ano yung muka na pumasok sa isip nyo, na gusto nyong i-appreciate at sabihin na, thank you for staying. Thank you for staying in FOSIM. Na-appreciate kita. Masaya akong kasama ka. Any person na pumasok sa isip nyo, pwede bang lapitan nyo? Pwede nyong yakapin, pwede nyong akbayan. Nauna, mga kapatid, sige. Kung meron pumasok sa isip nyo, gusto nyo appreciate, yakapin nyo. Alam mo kapatid, masaya ako nandito ka, kasama kita sa breakthrough ng FOSIM. Masaya ako nagstay ka. No? Pwede mo sabihin na appreciate kong effort mo, malamang di ka kita lagi. No? Pwede ba yakapin mo? Kamayan mo. Say it, mga kapatid. No? Maraming salamat sa pagsama sa akin. For how many years? Sabihin mo, kailang years ka sa FOSIM.
No? Masaya ako, kasama ka pa rin namin. Ayan, yakapin natin. No? And ihag natin. Paramdam natin yung yakap ng ating Ama sa langit. No? Yeah. Ayan. Sabihin mo, mahal kita, kapatid. No? Ayan. And pwede ba pili tayo ng isa or dalawa? Maghawak-hawak lang kayo ng kamay or magakbayan kayo and we will end this in prayer. Okay? Ayan. Pili tayo ng isa or dalawa. Pwede ba? Yakapin nyo lang, akbayan nyo, or hawakan nyo yung kamay. And we will end in a prayer, mga kapatid. Pero before I pray, okay lang ba na mag-say tayo ng prayer sa kaliwat kanan natin? Release a blessing. Anything na inimpress sa'yo ni Lord, speak, mga kapatid. If you're thankful, pray a thanksgiving. Okay. Sa kaliwat kanan natin, let's pray. Okay, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po, O Diyos. Dahil tunay nga na napakabuti. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa pag-ibig mo, aming Ama. Maraming salamat dahil kinatagpo nyo kami. Minahal nyo kami. Iningatan. Sinubaybayan. Di sinukuan. Di pinabayaan. Maraming salamat sa paglapit mo sa amin, sa kabila ng aming pagtatago, sa kabila ng aming pagkukulang. Napakabuti mo. Patuloy ka nagtatapat sa amin. And Lord, we ask for your favor. Bless us, Lord. Bless our hearts. And we ask for healing. So that we could also bring healing also to other people. Panginoon, alam mo lahat ng laman ng puso namin. Lahat ng pinagdaanan. Masaya, masakit, nakakapagod. Pero Lord, we decided to run this race with you. We decided to not lose heart. But we ask for your mercy, for your sustaining grace, Lord, sa bawat isa. Yakapin niyo po kami, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong pagmamahal. Punuin niyo po kami. Umapawin mo kami, Panginoon. Nang gayon din, mag-umapaw kami para sa iba. Lord, tunay nga that Fosim is so blessed. Lord, blessed with this building. A new house, Lord. But what makes this house a home is kaming lahat na nandito na namumuhay bilang isang pamilya. Thank you, Lord, for blessing us. Thank you, Lord, for guiding us. In this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen.